Diyos ko po, grabe nangyari kay Tatay Japan, nakiusap ICC, hinatulan FPRRD, makakalaya na. Tagal naman. VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Grabe itong nangyari, no? Ayan. Kasi po umabot na po sa buong mundo. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Ang nangyari po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Matakin nyo, nagsalita na ang Japan, Wow, no? Japan. Patungkol po sa nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Mismo ang mga taga-Japan ay alam nila na hindi po maganda ang pagtrato nila kay FPRRD dyan sa ICC. At meron akong video na ipapakita sa inyo na meron pong researcher na nagpalabas ng statement patungkol po dito. So, ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang aware dito sa ginawa nila kay Tatay Digong. Because halatang halata na, alam na ng buong mundo na ginamit lang itong ICC na ito bilang isang weapon sa politika. At yan po Yan kahit yung Japan, no, is alam nila na mali talaga ang ginawa kay PRRD. Diba? Nagsasalita na yan Japan. Tsaka totoo naman yung sinasabi ni Sir Donmar, ginamit lang naman talaga sa politika itong ICC na to. Kahit nga hanggang ngayon parang gusto nilang gamitin yung ICC na yan . Diba? Kasi syempre, lalong-lalo na, diba, pinag-usapan natin dati mag-e-election ng 2025. Kailan ba siya dinala? 2025, diba? Kailan ba yun sa PRRD? Yung tipong mag-e-eleksyon, yung buong akala nila, nahihina. Yung alyansa ni PRRD, once na siya ay mawala. Kaso, baliktad ang nangyari. Lumakas lalo sila. Yung mga kalaban nila ang humina. Kaso, syempre, parang pinanindigan na nila. Ginawa na nila kay PRRD yan . Dinala na nila sa ICC, so hindi nila pwedeng bawiin. Syempre, pag binawi nila yan, malalaman na pinupolitika lang nila si PRRD. So, pinanindigan na lang nila na yung talagang kaso na lang ni PRRD, yung tipong, yung kaso na mahina ang ebidensya. Diba? Yun na lang. hindi maganda. Kasi kung yan po ang ipaiiral natin, yan po ang i-practice natin, magkakagulo po ang mundo natin. Okay? Mamaya ipapakita ko yan . Kasi hindi po ito para ibalita natin para dahil kakampi tayo sa mga Duterte o supporter tayo sa mga Duterte. Hindi. Ito po ay awareness. Ipakita ko ito sa mga loyalista at sa mga dilawan, mga kakampings, na pati ang ibang mga leaders ay alam nila na talagang sobrang dumi ang politika ng Pilipinas. Pakinggan natin, itong Japan ay talagang hindi nila nagugustuhan itong ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte, itong ICC. Ito, pakinggan ninyo. Kayo nang humusga, play. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce the grave injustice. Yan, Japanese ang taong yan, Go out to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. So aware sila ang mga taga-Japan is aware sila na hindi po dumaan sa due process ang paghuli ni Duterte papunta sa ICC. Hindi po dumaan sa custodial state, which is ang Pilipinas.
Kaya sabi nila na ito po ay injustice. Oh, kita mo naman, 'di ba? Yan, yung Japan nagsasalita na ng ganyan. Oh, 'di ba? Kahit sila nakikita nila na talagang mali ang naging proseso. Hindi lang yung taong bayan dito sa Pilipinas ang nagsasabing mali ang naging proseso sa pagkakadala kay PRRD, kundi ang ibang bansa. 'Di ba? Talagang kung tutuusin, yung ICC, dapat yan si PRRD pinapalaya nyo na, kaso bakit hindi nyo pinapalaya? Meron bang pumipigil sa inyo? Di ba? Oh, kung tutuusin talaga ICC, no, kayo pa naman ang pinakamataas na ano, di ba? Parang gano'n na sila yung pinakatakbuhan ng mga kaso na matitindi. Kaso nga lang, kung ganyan ang nangyayari sa inyo, parang nawawala ng tiwala yung iba sa inyo. Di ba? Kung kayo, ayaw natin magsalita ng bad word, baka magalit kayo. Di ba? Huwag naman sana ganon. Di ba? Patuloy. He was extradited without any due process. He was extradited without due process. Malinaw yun, ha? Malinaw yun. Oo, yung due process talaga, hindi talaga dumaan sa tamang due process si PRRD dito. Dahil talagang pag-uwi ni PRRD, talagang gustong-gusto na siyang i-deliver ng buong buo doon sa ICC. Yung tipong mga kapwa niya Pilipino pa ang talagang nagsikap para si PRRD ay madala sa ICC. Diba? Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC. Tinatawag po nilang unlawful. Okay? Itong pagde-deny ng ICC sa request na interim release sa mga legal team ni former President Hindi, Duterte. tsaka nakikita naman kasi natin, no? Siguro nakikita ng Japan kung ano talaga yung katayuan ni PRRD. Siyempre, unang-unang matanda na si PRRD. Hindi na naman bata yan. Okay lang sana kung bata siya eh. Diba? Kaso nga lang, siyempre, sa edad ni PRRD, kailangan hindi niya na inaabot yung ganyan. Diba? Kung baga, yung mga nagpakulong sa kanya dyan sa ICC, no, sana wag mangyari sa inyo yan, yung ganyang edad kayo, makulong kayo. Diba? Parang ano sila eh, parang napakawalang konsensya naman ng ICC sa pagdating dito. Kasi kayo, human rights kayo, di ba? Kaso, kita nyo naman yung tao. Oh, kahit man lang na i-release nyo, dapat nga i-release nyo na yan eh. Hindi nyo na ikinukulong ng ganyan. Unang-una sa edad niya. Tapos sa mga health issue niya. Tapos syempre, sa mga, pag kayo, nag-hearing. Di ba? Hindi na masyadong magagampanan ni PRRD yan. Pag dumungtong siya sa edad na ganyan. Okay? Unlawful po. Kung, kayo mga taga-ICC, kung nakikinig kayo, unlawful po ang ginawa ninyo kay Tatay Digong. Di na ba kayo nahiya? I have to gusto kong ipalabas ang aking hinanaing patungkol po dito. Kasi po, itong taong ito na kinulong ninyo, hindi nyo lang alam kung ano ang ginawa niya dito sa bayan namin. Kung hindi dahil kay former President Rodrigo Roa Duterte, ewan ko na lang kung saan itong Pilipinas pupulutin. O panahon sa pandemic, malaki na nagawa ni Tatay Digong. Gumawa siya ng paraan para lang makavaksin ang lahat ng mga Pilipino. Kahit wala ng pera ang bansa natin dahil naubos na sa kakagas. Kaya sinasabi natin, ang laki ng nagampanan ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. Diba? Kaya nga tayo, nagpapasalamat tayo, hindi itong administrasyon na ito, yung panahon ng pandemic. Kasi kung itong administrasyon na to, ang nangyari yung pandemic na yun, malamang ko, lahat tayo my way na. Diba? Kaya tayo nagpapasalamat tayo kahit papano, si PRRD talaga, dun medyo tumapat sa kanya. Kasi siguro talagang dun tinapat sa kanya dahil alam nating lahat na tayo ay matutulungan at talaga matitindigan ni PRRD nung panahon na yon. 'Di ba? Dito sa mga problema mamaya, kung kayo mangyari, sabihin anong gagawin ko, wala tayong budget. Hindi mamatay kayo lahat sa gutom. Parang gano'n. Paala kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya na lang kayo, kumain kayo ng lupa. Nagugutom kayo. Parang gano'n siguro mangyayari.
Tapos ibang tao, syempre, maghanap ng ayuda. Wala na, pinamigay na namin noong nakaraan eh. Yung ubus na ngayon. Di ba? Parang ganyan. Ganyan na mangyayari. Pandemic. Sabi pa nga nila, kung si Bongbong Marcos raw ang naging presidente noong panahon ng pandemic ay wala na raw tayong problema. Wala na, talaga wala na tayong problema dahil tayo ay nasa, ano na. Malamang yan. Kasi ubos na tayo. Na virus na tayo lahat. Kaya kasi sasabihin niya kailangan ng tulong ng Pilipino kasi may pandemic. Kasi sabihin niya, wala ng pera, wala ng pondo. Pinamigay na ni wala na. Di ba? Pasalamat na lang kami, mga taga-bansang Pilipinas. Yung mga pera nasa maleta na. Joke. Si former President Duterte ang naging presidente namin tapos ganyan lang ang ginawa ninyo. Kasi naniniwala po ang taong bayan na kaya nakakulong itong si Tatay Digong sa ICC is because of politics. Yes. Sa kanyang mga talaga. kalaban. Kasi si PRRD talaga, yung number one talaga nila, yung mga Duterte, ang number one kalaban nila sa politika. Hindi nila maitanggi talaga na mahina yung mga Duterte. Kasi kung mahina nga yan, lagi ko sinasabi, kung mahina yan, walang papansin sa mga yan. Diba? Kaso nga lang, nakikita naman natin talagang napakalakas. Si PRRD nanalo, mayor, naging presidente. Diba? Madalang yung nakikita natin ng mayor, naging presidente. Iba, dumadaan muna ng Senado, dumadaan ng ganto-ganto, ganyan. Pero si PRRD, lundag agad. Si BP Sara, mayor, naging vice president. Tapos hindi biro-biro yung mga bumoto sa kanila. Napakaraming tao. Diba? Gamit ang ICC. Walang iba. Trillanes. Tapos sinakyan ni Bongbong Marcos. They can deny all they want. Pero kung tayo po ay susuriin natin ng maigi ang batas natin, talagang hindi po nag-follow ng due process. Yes. So, tama ba yan? Kaya buong mundo alam nila. Alam nila na sobrang dumi ng politika dito sa Pilipinas. To the point, ito sila Trillanes ngayon. Ano na lang yan ginagamit na lang talaga yan kasi yung mga taong yan, alam natin, talagang galit sa mga Duterte yan dati pa. So lahat ng mga galit sa mga Duterte, yun ang ginagamit nilang panglaban ngayon. Diba? Ito yung panahon nyo ngayon para gumante sa mga Duterte. Sampahan nyo ng kaso kung gusto nyo. Yung mga dating gusto nyo gawin sa kanila, gawin nyo na. Parang ganun. Habang tayo, lamang-lamang pa. Parang ganun. Mabot na sa ICC, ginamit ang ICC. Kasi hindi nila kaya talunin si Duterte dito sa Pilipinas. Hindi talaga. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa ni former President Duterte, nakasaad yan sa batas. Kung pwede nga lang, lahat ng mga Duterte, dalhin nila sa ICC, dadalhin talaga nila diba? So hindi pwede. Kasi talagang alam nila na tinik talaga sa lalamunan yung mga Duterte kahit anong gawin nila. Kasi kung batas lang ang pag-uusapan natin, si Duterte po ay isang piskal, isang lawyer, isa pong naging professor rin. Naging teacher sa law school. Kaya alam niya ang mga batas. Kaya itong mga kalaban ni Tatay Digong, walang ibang ginagawa, kundi hinahanapan talaga siya ng butas. And the only way they can succeed is to use this ICC. Na marami naman ang nasasabi na itong ICC na ito, ay marami rin problema. Tingnan ninyo, ang dami namang mga bansa na tumiwalag na dito sa ICC. Patuloy. See 3 times. This over 1-year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international... It is an affront to human dignity and an abuse of international justice for political ends. Tama. Di ba kayo kita mo, parang yung Japan, nandito sa Pilipinas, ramdam na ramdam nila talaga. Diyan, BBM, kayong mga official na nagpapahuli dito kay Duterte, na hindi na tayo miyembro ng ICC, tapos ganito nyo binastos yung tao? Justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. We demand for the interim release. Sila na mismo ang nagsabi, ang mga taga-Japan dyan. Kita mo, Japan na Ito mismo. si Oratio Ong. Ayan, si Oratio Ong. Ito nakita ko lang ito sa Facebook. Sana all, no, pinaglalaban ng mga tao tsaka ng ibang bansa, yung mga Japan, no, na
kaya ni PRRD. Paano kaya yung mga ipapakulong ni BP Sara pag siya naging presidente? Yun yung hinihintay ko pag siya naging presidente. Yung mga ipapakulong niya ng mga sangkot sa mga kalokohan. Ipaglaban din kaya ng mga supporter nila yun, gaya ng pakikipaglaban ng mga supporter ni PRRD? O mabulok sila sa kulungan. Diba? Ayun ang inaano natin dyan Ito ni Attorney Harry Roque, nagpapasalamat siya. Kasi po, hindi na po biro kasi buong mundo na po ang nagbantay dito sa issue ni former President Duterte. Bakit siya nandyan ngayon sa Hague? And they're calling out. Nagre-request sila na pakawalan nyo na si Tatay Digong. Yes. Because this is injustice. Injustice talaga. Sino ba namang world leaders, ang mga world leaders, sino ba namang matutuwa sa ginawa nila kay Tatay Digong? Oo. Takin nyo, talagang yung ginawa nila kay Tatay Digong, no? Talagang nakarating na sa ibang bansa. At yung ibang bansa, talagang yung mga komento ay ganyan. Mali talaga. So parang lumalabas talagang napakasama naman nung dito sa atin. Sa ginawa kay Tatay Digong, di ba? Parang nakakahiya naman yun. I am calling all the world leaders dito sa bansang ito. Bansang Pilipinas. And rest of the world, I am calling sa mga world leaders. You research on the issue of the former President Rodrigo Roa Duterte. Yes. You research on what Duterte did dito sa bansang ito when he is the President of the Philippines at that time. Hinahamon ko lahat ng mga world leaders, mag-research po kayo. Oo. Tingnan po ninyo ang lahat ng mga reaksyon ng mga Pilipino. Kung sino ang majority, dahil demokrasya tayo, sino ang majority sa tingin ninyo? Ang nagsasabi na si Duterte ay tama at hindi itong mga kalaban ni Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.